muli sa pagpapatuloy ay sa Acts chapter 7. Acts 7 na po tayo. Verses 1 to 16. So Acts 7, 1 to 16. Church, hear the word of the Lord. And the high priest said, "Are these things so?" And Stephen said, "Brothers and fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran, and said to him, 'Go out from your land and from your kindred, and go into the land that I will show you.' Then he went out from the land of the Chaldeans and lived in Haran. And after his father died, God removed him from there into this land in which you are now living. Yet he gave him no inheritance in it, not even a foot's length, but promised to give it to him as a possession and to his offspring after him, though he had no child. And God spoke to this effect, that his offspring would be sojourners in a land belonging to others, who would enslave them and afflict them 400 years. But I will judge the nation that they serve, said God, and after that they shall come out and worship me in this place." And he gave him the covenant of circumcision. And so Abraham became the father of Isaac, and circumcised him on the 8th day. And Isaac became the father of Jacob, and Jacob of the 12 patriarchs. And the patriarchs, jealous of Joseph, sold him to Egypt. But God was with him, and rescued him out of all his afflictions, and gave him favor and wisdom before Pharaoh, king of Egypt, who made him ruler over Egypt and over all his household. Now there came a famine throughout all Egypt and Canaan, and great affliction, and our fathers could find no food. But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers on their first visit. And on the second visit, Joseph made himself known to his brothers, and Joseph's family became known to Pharaoh. And Joseph sent and summoned Jacob his father and all his kindred, 75 persons in all. And Jacob went down into Egypt, and he died, and he and our fathers, and they were carried back to Shechem and laid in the tomb that Abraham had bought for a sum of silver from the sons of Hamor in Shechem. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po. Makakaupo na po tayo. Meron po akong isang katanungan. Gaano kahalaga sa iyo na may katuwang ka sa buhay? I don't want us to romanticize that too much. Pero if we will think about it, lahat naman po tayo ay biniyayaan ng Diyos ng may katuwang sa buhay kahit papano. For example, sa mga may asawa, bilang asawa, hindi mo dapat baliwalain ang pagpapalang tatamasahin mo sa buhay na handog nito. Iba po yung syempre, for those that God has called to have husbands and have wife, or husband and wife, isang pagpapala po yun sa disenyo ng Diyos na kayo bilang mag-asawa ay maging pagpapala sa iyong pamilya, sa iyong kapwa din, relatives, ma-enjoy nyo yung companionship, and everything. That is really a blessing na may kasama tayo. Bilang anak, alalahanin mong dahil sa pagpapagal ng iyong mga magulang, marahil yung iba rin nagpapagal yung kanilang mga kapatid para sa kanilang mga kapatid, nagpapatuloy ka sa buhay dahil po sa mga magulang mo at sa iyong mga kapatid na tumutulong rin.
Yun po ay tunay na pagpapala. At huwag po nating baliwalain yun. Bilang kaibigan, magpasalamat ka dahil merong patuloy na nasa tabi mo. Yung mga totoong kaibigan. Nasa tabi mo para ikaw ay damayan at palakasin ang iyong loob sa mga pagkakataong hindi mo na kaya. Even friends in church. Mga kapwa nating mananampalataya. Hindi ko na isasama yung blessing of having a church also. But as Christians, bilang mga makasalanan na kinahabagan lamang ng Diyos, ika nga, save only by grace, huwag mong kalimutan kung paano ka kinatagpo ng Diyos. At kung gaano naging tapat ang Diyos sa iyo, na hindi ka kailanman iniwan at patuloy na dadalhin ka sa higit mong kabutihan. How much more as a people of God, or as someone that is only saved by the grace of God, isang higit na pagpapala ay ikaw ay mayroong Diyos. At hanggang sa dulo, literally, hanggang sa dulo, even after we die dito po sa mundong ito, makakasama natin ang Diyos. That is really a great blessing, again, na meron po tayong katuwang. And we have to recall again and again kung gaano tayo napagpala rito. Just like what we will learn in the text when Stephen, given the privilege to defend the accusations, binalikan po nila yung history ng Israel. Binalikan nila yung history na ginawa ng Diyos, paano sila naging hinirang na tao ng Diyos. Which tells us, as believers also, to go back to recall again and again, just like the sacrament of communion, to do this in remembrance of the preciousness of the salvation that we have received from the Lord. Paano mo nga ba pinahahalagahan ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay? Paano mo kinikilala ang Diyos mula pa sa umpisa? Kaya base sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na Our Ancestors in Salvation History. Sa biblical studies, yung technical term, hindi redemptive history, salvation history. Okay? Our ancestors, ating mga ninuno, actually mga forefathers. Alam po natin na even dito po sa kapahayagan ni Stephen, nagsimula po ang people of God by raising a Gentile person who is Abraham, coming from Chaldea, sabihin po natin, from Ur, hanggang sa dinala lamang po siya. Yun yung journey niya eh. Babylon, papunta po dito sa Canaan. And the rest is history. Pero we have to recognize, actually gusto ko pong i-entitle, palitan sana yung title, pero nabigyan na kasi natin ng title una. The God of our salvation. The God of our salvation. Nagsimula po kasi si Stephen dito sa story na the God of glory appeared to Abraham, giving emphasis to the God who made history sa Israel. Nakasentro ito sa mensahe na the central message is the abiding presence of God has always been the mark of God's covenant people. The abiding presence of God has always been the mark of God's covenant people. I don't know kung nailagay ko dito, pero si Moses, when he confronted God, sabihin po natin, actually pleading to God, na wag niyo kaming iwan o Diyos. Alam kong nagkamali ang mga taong ito nung gumawa sila ng golden calf and sinamba yun, instead of you, kinikilalang itong imahe na ito, Diyos-Diyosa na ito ang nagligtas.
sa kanila out of Egypt, that is really a not only foul, cosmic treason. Talaga pong nagkamali sila sa inyo. Huwag niyo po, kumbaga, dahil po roon, ang sabi ng Diyos, tumungo kayo sa promised land, pero hindi na ako sasama. I will not go with you. Pero para kay Moises, aanhin namin yung promised land, wala naman kayo doon. And then sabi niya, isn't it that your presence makes us as distinct people compared to other nations? Na yung presensya nyo ang nagbibigay ng kaibahan sa amin kumpara sa ibang mga nasyon. It's your presence that makes us different kind of people. At kung hindi nyo kami sasamahan, para saan pa ang lahat? Even for us today, or even in the time of Stephen or the apostles, hindi yung templo ang magdedetermina ng pagsama ng Diyos. The Holy Spirit now. Kaya ang pinupunto rito in the accusation of the people na nakaharap ni Stephen, he is saying blasphemous words. Even, let's say, against the law. And Moses, let's say, mamaya tingnan po natin, and he is even saying that Jesus will destroy this place. Para po sa kanila, hindi yun yung tinatayuan po nila na pananampalataya. But that is true because it is no longer through the temple, but through the Holy Spirit that wherever the people of God will be placed, God is continuously will be with them, even from the start kay Abraham, kay Isaac and Jacob, even kay Joseph. I hope makikita po natin yung appreciation ng mahabang speech dito ni Stephen. That's why our message is here, in summing it up, the abiding presence of God has always been the mark of God's covenant people. We will appreciate this. Para sa mga bata, God is always with us. Okay, tandaan niyo po yan. Actually, even in your examinations, you pray, Lord, may your presence give me the confidence to answer the exam. Sa work, may your presence, Lord God, give me strength to present this presentation, whatever. God is always with His people. Pinapagtibay ito sa teksto ng dalawang pagkilala sa Diyos. Okay? The recognition of the God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ito po talaga yung kinikilalang ancestors po natin. Kung saan ibinahagi ng Diyos ang pangako. But next week, yung malaking bulk ng speech ni Stephen ay nakafocus kay Moses. Si Moses po kasi yung nag-carry out naman ng promise. Ayan po. So una, in verses 1 to 8, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And pangalawa, in verses, the half of the whole text, 9 to 16, the God of Joseph. Maganda rin pong emphasis yung Diyos na sumama kay Joseph. So una, sa mga bata, the key words at least in verses 1 to 8 is promise, again, raising up Abraham, at binigyan ng covenant, o kaya nagkaroon ng covenant, a promise. In verses 9 to 16, pinakita ng Diyos sa buhay ni Joseph yung kanyang katapatan. That's why faithfulness. Akala niya, yun ang buhay niya, bakit ganun? Hindi naman siya tapat siya sa Diyos. He was rejected by his brothers because of jealousy, hanggang sa nabenta siya as a slave sa Egypt. Naging tapat naman siya, pero later on, in standing against the temptation of the wife of Potiphar, nadala siya sa kulungan. Akala niya hindi tapat ang Diyos. Pero later on,
ginamit pala siya ng Diyos. Hindi lang yon ginamit siya ng Diyos bilang maging pinuno so that his brothers will go there during the time of famine, makasurvive yung family ni Jacob. Not only that, malaman ni Jacob, akala niya patay na yung anak niya, buhay pa. At si Joseph ang nagginamit para mapapunta ang angkan ni Jacob, mapreserba ang angkan ng Israel at magpatuloy yung promise. The faithfulness of God. Actually, ito yung magandang parte na gusto ko sa Genesis. Anyway, right now I'm overwhelmed. So una, simulan po natin, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Sa pagtataguyod ni Stephen, right? He is defending the faith sa katotohanan ng Diyos sa kasulatan. Dahil puroon, siya ay formal na iniharap sa konseho para mapanagot sa mga akusasyong kalapastangan nito sa sinasampalatayaan ng mga Hudyo. He is accused as saying blasphemous words against the faith of Israel. Hindi sang-ayon. Kumbaga parang merong sinasabi si Stephen patungkol sa Israel, pero hindi tinatanggap ng mga Hudyong kausap niya. At gusto siyang mapanagot. Yan po ang nangyari sa nadaanan nating teksto na. Binigyang pagkakataon si Stephen na may paliwanag ang mga ito. Right? This is now a formal meeting of the council to defend these accusations. Binigyan siya ng pagkakataon, mapailiwanag, nang tanungin siya sa verse 1. Ito po yung una sa verse 1. And the high priest said, "Are these things so?" And Stephen said, a lengthy answer, beginning from the start of the history of Israel para maintindihan nyo. Tingnan natin kung saan ako nagkamali. Ang ganda po nang nangyari dito. Naitala dito ni Lucas sa mga sumusunod ang mahalagang punto sa naging pahayag ni Stephen. Kung saan ang Diyos mula sa umpisa ay tapat na nanahan sa kanyang mga lingkod para tuparin ang kanyang pangako. Makikita po natin dito, natutunan ko po ito at least in summary kay James Dunn. Sa kanya ko po na-appreciate yung speech ni Stephen. Makuha lang natin yon, maganda na yung sinasabi ni Stephen dito. That even from the start, makikita natin dito, God called out Abraham and has been with Abraham, Jacob, and Isaac. And even Isaac and Jacob, hanggang sa naging anak ni Jacob na si Joseph, hanggang sa hirangin si Moises. Hanggang sa dulo, maipakita na ang punto ng nasyon ng Israel ay para mahirang ang tunay na magiging offspring ni Abraham na si Jesus. Kasi ang Israel nag-fail sa covenant. So God will truly punish His people. Pero para maisalba yun, kailangan may isang magrepresenta na faithful sa Israel, which is the offspring, the true offspring na hinihintay, hindi lang ni Abraham, but ni Adam, which is Jesus Christ. But they rejected Jesus Christ. Hindi ito nakita, na-miss ito ng mga Hudyo during their time. So makikita natin dito, sa dulo, na yung itinayong dwelling place ng Diyos, truly, sinabi nga, hindi na doon mananahan ang Diyos, kundi sa bawat mananampalataya. Later on, after this speech, Stephen will be executed, will be stoned to death. What will happen? The rest of the church will be affected. They are scared. Because of the gospel, they will also suffer the consequences. They are now forced to scatter. As they scatter, chapter 8,
pumasok dito yung story ni Saul, which is si Paul, yung assassin ng mga Kristiyano. Nangyari po yung, sabihin natin, severe persecution sa church. Pinapatay ni Pablo yung mga mananampalataya. They were now scattered outside Jerusalem. So paano na yung pananahan ng Diyos sa templo na pinaglalaban ng mga Hudyo? Now the point of Stephen is hindi na sa templo. Everywhere you are, God is with you. The narrative of Israel na pinupunto dito ni Stephen ay patungkol sa Diyos na patuloy na sumasama sa kanyang mga tao. Even in persecution na mararanasan po nila. Hindi nakadepende ang kaayusan ng ating kaugnayan sa Diyos ayon sa pagsisikap nating mapanatili ito, kundi sa ating Diyos mismo na siyang tanging naging tapat sa ating kaugnayan sa Kanya. Ito po kasi yung pag-iisip ng mga Hudyo, especially mga Sadducees Sadducees, na kailangan mapanatili yung templo, yung mga sakripisyo roon, so that maayos yung kaayusan natin sa Diyos. Pero hindi po tayo magiging tapat ever sa Diyos para mapanatili yung kaugnayan na yun. The truth is, God Himself is the one who is faithful to us, that He even sent His Son Jesus Christ so that we will truly be united to Him. So hindi po sa pagsisikap natin, alalahanin natin lagi na ang Diyos ang tapat, hindi tayo. Bagamat si Moises ang kinikilalang naging pangunahing tauhan sa kasaysayan ng Israel, dahil nga po siya yung ginampanan niya yung pangako ng Diyos, pinagtibay ni Stephen ang kahalagahan ng mga patriarch. Of course, mahalaga po yung history ng patriarchs sa story ng Israel, kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang katapatan kahit sa umpisa. Tingnan po natin yung story ni Abraham and the patriarchs collectively, kung paano talaga naging tapat ang Diyos. Okay, verse 2 to 4. And Stephen said, and brothers and fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran. Nasa north po yung Haran. And said to him, go out from your land and from your kindred and go into the land that I will show you. Then he went out from the land of the Chaldeans and lived in Haran. And after his father died, God removed him from there into this land which you are showing. Sabi dito, you are now living. Yung mismong kinatatayuan nila, yung Jerusalem. Si Abraham ang kinikilalang pinaka-ninuno, forefather ng mga Hudyo, ay hinirang lang mismo ng Diyos mula sa isang Gentile country kung saan siya ay tumungo sa lugar na kanilang kinabibilangan sa kasalukuyan. Si Abraham mismo ay hindi po masasabing Hudyo. Tama po ba? He is not a Jew, because he is from the land of Chaldea, in Ur. At siya po ay dinala lamang sa lugar ng Jerusalem na pinangako ng Diyos lamang sa umpisa at naganap na. So lumalabas po rito na para mangyari yung pangako ng Diyos, kumuha pa siya ng isang lingkod mula pa sa malayong lugar para ipakita kung gaano siya katapat. Kung gaano siya katotoo na gagampanan niya sa ganong klaseng konteksto. Na pwedeng doon na lamang sa Israel kumuha siya ng tao eh. Pero wala eh. Paano gagawin ng Diyos yun, di ba? Kahit sa puntong ito, ang kanilang kaugnayan sa Diyos ay dahil lamang sa soberanong grasya ng Diyos at hindi kailanman dahil sila ay karapat-dapat. Sino si Abraham? Pumili, hindi kilala ng Diyos
si Abraham, kilala ni Abraham ang Diyos, kaya sabi dito, the God of glory appeared to our father Abraham. Dito pa lang, hindi po tayo ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili po sa atin. Right from here. Hindi po dahil tayo ay karapat-dapat. At pagdating po sa higit na plano ng Diyos, sa saad muli ni Stephen, verses 5 to 8, basahin po natin. Yet he gave him no inheritance in it, not even a foot's length, but promised to give it to him as a possession and to his offspring after him, though he had no child. Wala pa po siyang anak. Paano mangyayari yung pangakong yun? And God spoke to this effect, that his offspring would be sojourners in a land belonging to others who would enslave them and afflict them for 100 years. Alam po natin yung nangyari sa story nila Moises. Pero before Moises, ito yung story na nangyari. Ito yung sinasabi na ng Diyos. But I will judge the nation that they serve, said God. And after that, they shall come out and worship me in this place. And he gave him the covenant of circumcision. Hindi lang po yun basta ritual. Yun po ay, kumbaga, sa isang deal, it's a done deal. The circumcision separates you from any other people. You are the holy nation. You will become a holy nation. Yung mga susunod sa iyo ay dapat masanctify through the act of circumcision. You are the covenant people of God. Yun yung sinisignify ng circumcision. Ang ganda ng emphasis po dito sa story ni Stephen. And he gave the covenant circumcision, and so Abraham became the father of Isaac, circumcised him on the 8th day, and Isaac became the father of Jacob, and Jacob the 12 of the 12 patriarchs. Mula kay Abraham na ipahayag ang dakilang plano ng Diyos. Kaya may tinatawag na Abrahamic covenant, na kahit po sa atin ngayon, kasama po tayo roon. Na ipahayag ang dakilang plano ng Diyos na hirangin ang kanyang mga descendants bilang isang nasyon sa kabila ng kawalan ng kakayanang maisagawa ito ni Abraham. That's why yung asawa ni Abraham, pati si Abraham, ay natawa sa plano ng Diyos. How can that be? Hindi kami magkaanak. Another thing, 100-something years old na si Abraham para magkaanak. At pag sila'y nagkaanak, pagtatawanan din sila ng mga tao. Pero sinabi yun ng Diyos eh. Kaya po tinawag na Isaac. Si Isaac, which means he laughed. Tumawa. Pero akala nila, yung imposibleng yun ay hindi ganun kaseryoso ang Diyos. They tried para mangyari yung promise na yun, by allowing Abraham, inallow ni Sarah na magkaroon ng anak sa Abraham sa iba. Pero hindi yun yung plano ng Diyos. Right from here, pinapakita ng Diyos na gagampanan niya ang pangako niya kahit imposibleng mangyari ito sa tao. Pinakita ng Diyos ang kanyang kalwalhatian, kaya God of glory, ganda ng pagkagamit ni Stephen, na sa buong lakbayin na tinahak nila Abraham, Isaac at Jacob, hindi sila pinabayaan ng Diyos bilang patunay na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. The journey from Ur to Haran to Canaan is not an easy journey. Marahil sa nais ng Diyos, gusto niyang ipakita na kasama kita, Abraham. Hindi kita pababayaan. Pero hindi lang po yun, of course, si Isaac ay nagkaroon din ng asawa, hindi po sa Canaan, pero doon sa, I think doon sa pamilya ni Abraham. Bumalik po siya.
at namuhay roon hanggang sa nagkaroon sila ng anak ni si Esau and si Jacob. Another thing, dapat yung firstborn ang dapat magkaroon ng birthright. Pero hindi doon ginawa ng Diyos yon. Sa kaparaanan na naman ng Diyos na imposible sa tao. Another thing, si Jacob po ay tumungo din doon sa lugar na kung saan doon siya nagkaroon ng asawa for 14 years bago pa niya makuha si Tama po ba si Rachel? Na pinakamahal niya. Na doon siya nagkaanak kay Joseph. Kaya ganun niya kamahal si Joseph. Pero pinagkait sa kanya si Joseph because Joseph had a dream na magiging daw po siya, pinuno. Doon sa mga imahe na nakita niya, ang interpretasyon ay magiging pinuno siya. Nagbabaw sa kanya, yung kanyang mga kapatid ang dating. Dahil doon, naging jealous, hanggang sa naging binenta siya sa mga slave owners, ibinenta sa Egypt. In God's providence, ginamit ng Diyos yung hindi ka nais-nais na yun, na sitwasyon para mangyari yung kanyang plano. Sa imposibleng mangyari. Hanggang sa alam na po natin, the rest is history. Mamaya pasada na yung about kay Joseph. Pero si Jacob, in his part, akala niya hindi mangyari yung plano ng Diyos. Pero before pa mangyari yung karanasan na yun, sinabi na sa kanya sa umpisa in Genesis 28:13-15. Tingnan po natin ito, no? This is the covenant of God to Jacob, which is also the covenant of God to Abraham. Sabi niya dito, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, actually, saan po ba ito? Parang nasa journey, nakatulog po si Jacob, nagkaroon ng dream, ito yung sinabi ng Diyos. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. A covenant promise na anuman ang mangyari, mananatili daw ang Diyos hanggang sa mangyari yung pangakong yon. In biblical studies, tinawag po itong the Emmanuel principle. Na ang covenant ng Diyos ay lagi siyang mananatili sa atin. Sa madaling salita, ang Diyos na siyang may akda ng ating kaugnayan sa Kanya, ang siyang mananatiling tapat na ganapin ang Kanyang dakilang tipan sa atin. The great covenant that we have. Ang Diyos po ang siyang tapat mula pa lang sa umpisa hanggang sa matapos po ito. Taliwas ito sa mga Hudyong nakadepende ng husto sa pagsasagawa ng kautusan at sa kaayusan sa templo. Mas pinagtibay ito sa istorya ni Joseph sa susunod na teksto. Ayan, so I hope you're still there because the narrative na binabanggit po dito ni Joseph is really lengthy. So yung una po, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And the next is the God of Joseph. Sa verses 9-16, sabi po rito sa pagpapatuloy. Now, let's read the rest of the text. And the patriarchs, jealous of Joseph, sold him to Egypt. But God was with him, the emphasis, and rescued him out of all his afflictions, and gave him favor and wisdom before Pharaoh, king of Egypt, who made him ruler over Egypt and over all his household. The hand of God sa mga circumstances. Now there came a famine throughout all Egypt and Canaan, and great affliction, and our fathers could find no food. But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers on their first visit. And on the second visit, Joseph made himself known to his brothers,
and Joseph's family became known to Pharaoh. And Joseph sent and summoned Jacob his father and all his kindred, 75 persons in all, yung buong pamilya. And Jacob went down into Egypt, and he died. And he and our fathers, the patriarch, the 12. And they were carried back to Shechem and laid in the tomb that Abraham had bought for a sum of silver from the sons of Hamor in Shechem. The promise, yung kanina sa Genesis, that I will bring you back to this land, nangyari po yun. Hindi siya sa Egypt basta inilibing. Binalik po siya actually kung saan alam ko namatay din si Abraham. Isa sa hindi matatawarang kapahayagan ng katapatan ng Diyos ay ang salaysay ng naging buhay ni Joseph. I will ask you again kung nabasa nyo na yung buong Bible. Some of you will say yes, but I want to ask at least kahit yung Genesis, nabasa nyo na yung Genesis. Yung dulo, dun po talaga ako namumove. Yung story yung inilaan na story kay Joseph. Hindi po ganun kinilala si Joseph in the history of Israel, pero kasama po siya sa narrative. Ginamit po yung story, ginamit pa rin si Joseph para mangyari po, ma-carry out yung plano ng Diyos. Mapreserba yung Israel in the time of famine. Si Jacob, na alam po natin, kinilalang Israel. Okay? I want us to know this. Sinabi, after nung makipag-wrestle si Jacob with an angel, and he prevailed. Kasi, unless you bless me, I will not let you go. Ganun ka-eager si Jacob sa blessing ng Diyos. And after that, nag-prevail si Joseph and sabi nung angel, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. Doon po nakilala yung Israel. Okay? Si Jacob, pati ang kanyang buong angkan, ay naisalba sa panahon ng tagutom dahil simula pa lang nung bata si Joseph sa panaginip, gagawin palang pinuno si Joseph ng Egypt dahil magkakaroon ng famine. Before pa mangyari yung famine, pinakita na kay Joseph ng Diyos ang plano na maisalba ang angkan ni Jacob. Can you imagine that? At dumaan si Joseph sa lahat ng ganung, sa masilimuot na route para mangyari yung katuparan na yun. Sabi nga po I want to read this. Sabi nga ni Joseph, as for you, you meant evil, but God meant it for good. Yun yung sweet part na gusto ko sa sa Genesis na medyo ganun emotional ako na, oh Lord, grabe yung ginawa nyo kay Joseph. Grabe yung ginawa nyo rin kay Jacob. After all, magmi-meet sila face to face. Naisalba sa panahon ng tagutom kahit hindi kaaya-aya ang pinagdaanan ni Joseph. At sa lahat din ng pinagdaanan ni Jacob, grabe rin po yung pinagdaanan ni Jacob, sa totoo lang. Binetray niya yung kapatid niya, niloko niya, and he will reap also the consequences later on. Niloko din siya nung tatay ni Rachel. Akala niya si Leah. Kumbaga si Leah is si Rachel. Niloko din siya. And then si Joseph, akala niya namatay yung anak niya. Can you imagine how many years nawala si Joseph? Buhay pala. Handa na siyang mamatay na wala si Joseph. Sa lahat din ng pinagdaanan ni Jacob, hindi niya akalaing makikita pa niya ang pinakamamahal niyang anak na ipinagkait sa kanya sa matagal na panahon. Nung tanungin ni Pharaoh, na meet nila yung family, di ba? Genesis 47:9-10. Ang description ni Jacob sa buhay niya, Jacob said to Pharaoh, the days of the years of my sojourning are 130 years. Yung paglalakbay. Few and evil have been the days of my years of my life.
And they have not attained to the days of the years of the life of my fathers in the days of their sojourning. Pinagkait kay Joseph yung magandang buhay sa mahabang panahon. Sa dulo niya lang naranasan yung sweet moment. Pero, pagdating sa dulo, si Joseph na nakita po niya ang itinakda ng Diyos para maglibing din sa kanya. Yung pangakong yun. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa sa kahahantungan ng buhay ni Jacob, hindi niya akalaing isinasagawa pala ng Diyos ang katuparan ng kanyang pangako kay Abraham na kinalaunan ay gagampanan ni Moises. Akala ni Jacob, hindi na, kahit ganito yung buhay ko, paano pa mangyayari yung pangako ng Diyos? Kaya pala sila napapunta sa Egypt because there's famine. Pero nandun si Joseph. Pero later on, they will suffer, they will multiply, and they will suffer in the hand of another king in Egypt. Pero hindi sila uli pababayaan ng Diyos. Moses will be raised up by God to lead them out of Egypt. Para mangyari yung pangako kay Abraham na mapapunta sila sa land of promise. Kaya sa naging basbas ni Jacob, kinilala niya ang Diyos sa Genesis 48-15. I want us to see this. And he blessed Joseph and said, "The God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life long to this day." And then he gave the blessing later on. Pero kinilala po niya ang Diyos na siyang naging tupa ng buhay ko. Naging pastol ng buhay ko. Saan man ako dinala ng aking pastol, pero sa dulo, nangyari yung maganda niyang plano sa buhay ko, at least. At mangyayari yung plano niya sa mga susunod sa akin. Dahil sa nangyari ngayon. Mamaya babasahin natin yung Psalm 23. The Lord is my shepherd. Yung dulo, yun yung magandang pakinggan din natin na marahil ito rin yung sinasabi din ni Jacob. Pinapagtibay dito ni Stephen na tapat ang Diyos sa kanyang pangako kung saan siya ay patuloy na mananahan sa kanyang mga hinirang na tao. Gaya ng mga Hudyong nagdududa sa kaunawaan ni Stephen sa Diyos, tayo rin po o ikaw, maaaring nakatuon ka ng husto sa kaayusan ng iyong buhay para ikaw ay patuloy na kalugdan ng Diyos. To the point na kailangan magsimba ako every Sunday, kailangan magbigay ako para maayos yung kaugnayan ko sa Diyos, kailangan maging maayos tayo sa pamilya, kailangan maayos ako sa workplace, kailangan mataas yung grade ko, para maayos yung relasyon ko sa Diyos. Hindi doon nakabase yung kaugnayan natin sa Diyos, hindi sa atin. Alalahanin po natin na sa Diyos nakabase yung kaugnayan natin sa Kanya. Sa Kanyang katapatan. Na kahit tila hindi tayo maayos sa buhay, hindi doon nakabase yung kaugnayan pa rin natin sa Diyos. Siya ay tapat pa rin na magpatuloy tayo sa Kanya. Taliwas po ito sa kaisipan ng mga Hudyo na kausap ni Stephen. Sa templo nakabase yung kaugnayan nila sa Diyos. Pero, alam po natin, marami sa Israel ang dumanas ng judgment ng Diyos. Because they, after all, na-reveal yung puso nila, especially sa mga Israelites in wilderness. Bagamat maraming dumanas sa hatol ng Diyos dahil sa kawalan nila ng tunay na pananampalataya sa Kanya, binubuo dito po sa kapahayagan ni Stephen ang pananahan patuloy ng Diyos.
pananahan patuloy ng Diyos sa mga mananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo at sa gabay ng banal na Espiritu. Sa dulo po ng speech ni Stephen, ang punto po nito, patuloy na nananahan ang Diyos sa kanyang mga tao. Dahil kay Jesus at ngayon dahil sa banal na Espiritu. Kahit dumanas pa sila ng persecution later on. Anuman ang kahantungan ng ating buhay, ayon sa kalooban ng Diyos, ang nananatiling presensya ng Diyos ang ating sandigan. If you are a husband or a wife, ang sandigan po natin, if this is not extreme, but in reality, ang Diyos. Hindi rin ang ating mga anak, hindi rin ang ating mga kaibigan, ang tunay na sandigan po natin. Hindi po yung pinagkakakitaan natin, hindi po yung trabaho natin, hindi po yung degree natin. Ang tunay na sandigan po natin sa buhay ay ang katapatan ng Diyos sa atin. Alalahanin natin patuloy ang dalawang pagkilala sa Diyos na pinapahayag sa teksto. Again, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Alalahanin po natin ang Diyos natin na ito sa kanilang buhay. The God of Joseph. O kaya'y promise and faithfulness. Alalahanin natin na ang ating Diyos ay tapat magpakailanman at patuloy na gagampanan ang kanyang tipan ng kaligtasan kay Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. We are sealed by the Holy Spirit. The guarantee of our salvation. Gaya nga ng mensahe sa atin sa umagang ito, again, the abiding presence of God has always been the mark of God's covenant people na nagsasabi ring God is always with us. Gaya po ng mensahe natin ngayon, makakaasa tayong may saysay ang tinatahak ng ating buhay sa Diyos. Bakit ganito yung trabaho ko ngayon? Bakit ganito yung pamilya namin ngayon? Bakit ganito yung church? Bakit ganito yung mga anak ko? Bakit ganito yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko? Bilang mananampalataya, may saysay po ang tinatahak natin sa buhay dahil sa Diyos na tapat sa atin. Ngunit sa katapatan ng Diyos, huwag mong sayangin ang patuloy niyang grasya kay Jesus hanggang sa punto na masyado tayong kampante at mawalan na ito ng saysay sa'yo. You're too confident that you can simply fail God again and again, and you know God is still faithful to me. To the point na nawawalan na po ng katotohanan yon sa iyong buhay at mapatunayan na hindi ka pala talaga mananampalataya. That you will become paralyzed to the point because you are fooled by the truth na hindi, ang Diyos ay tapat sa akin kahit ako'y hindi maging tapat sa Kanya. Don't stay in that, kumbaga, kaisipan hanggang sa maparalyze ka at ma-prove na hindi ka pala talaga mananampalataya. Huwag po nating sayangin, ang punto lang, huwag nating sayangin yung grasya na yun ng Diyos. Pero kung ikaw ay tunay na may kaugnayan sa Diyos, sa purong pananampalataya mo kay Hesukristo, hindi mo maikakaila ang presensya ng Diyos sa iyong buhay na siyang patuloy na gumagabay sa iyo at makakaasa kang hahantong ang iyong buhay sa higit na katagumpayan. For the believers, if you will look back kung paano ka tinawag ng Diyos hanggang ngayon, you cannot deny na naging tapat sa iyo ang Diyos.
you cannot deny na patuloy kang ginagabayan ng Diyos, sinusustentuhan ng Diyos. You cannot deny na yung presensya niya ay tunay na nasa sayo. Gaya nga ng pananampalataya ng manunulat sa awit, no, sa Psalm 23 verse 6. I don't know if this is verse 6 or 5 to 6. Sabi dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. And then he said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Yung salita po dyan na surely goodness and mercy shall follow me, ibig pong sabihin yan, hindi lang yan passive, na parang basta sumusunod lang yung Diyos. Ang salita daw po dyan ay actually parang hunting. Parang kung merong suspect, ihahunt kung nasaan yon. In the negative image, ginawang positive ng psalmist na ihahunt ka patuloy ng goodness and mercy ng Diyos saan ka man pumunta. Saan man humantong ang iyong buhay, pero yung hindi katitigilan na pursigihin ng kabutihan at awa ng Diyos. And you shall dwell in the house of the Lord forever. Let us pray.